illegal nga po ang ginagawa nila. Huwag na po tayo magbuluhan. Katarantaduhan na lang po yan, kalokohan na po yan kung hindi naiintindihan ng mga matitinong tao yan. Yung mga senador judges niya, kung hindi nila mga naiintindihan, mga bobot tanga sila. No? Yun po ang totoo dyan. Impeachment tayo. Marami-rami na tayo na pag-usapan sa SONA, no? Oo. Dito tayo, sir, sa sa Article 1. Nandiyan ako sa Senado kanina, no? Oo. Ang hearing... Punta ka ba sa Senado kanina? Nandun. Matanda ko, na-invite ako ng isang senador. Talaga. So, nice. Tayo sa Senado. So, ang pinag-uusapan na nila ngayon, yung Article 1. Ito yung issue sa confidential funds. Tapos, ang sumalang na witness kanina, mga branch managers, na dalawa to ng Land Bank, na nag-issue ng cash sa Office of the Vice President at that time nung sa DepEd, no. At yung statement ng sinabi ng branch manager tumutugma doon sa dating statement ni Ramil Madriaga, yung mga naka-gym bag. Magkaiba lang sila ng term Mahabang itim na bag. Si Ramil Madriaga, sabi niya naman duffel bag, no, na mahaba. Duffel bag or gym bag, no? Tama. Nagtutugma. So hindi kaya totoo talaga itong sinasabi ni Ramil Madriaga kasi yung testimonya ng witness doon talaga nilagay yan. By 1 million yung pagkakaripak di ba? Punta ka na bangko 1 million. 125 million yung ini-encash. Sabi ng witness, very unusual yan. Ilang taon na siya, more than 2 decades. 32 years. O 32 years na siya sa serbisyo. Tapos, first time niya. Nakakita ng ganong kalaking amount na withdraw ng isang beses lang. Isang government agency. No? Ano sa tingin mo dyan, sir? Ako, ito mga kababayan, tapatan na tayo. Walang bulahan to, walang gaguhan, walang kalokohan, no? Ako po kasi is CPA at experienced internal auditor po ako. Yang pag-withdraw po, especially sa government, no, ng 125 million ay highly irregular po yan. Mapa private sector, mapa government po, highly irregular po yan. Bakit? Ang pagdi-disburse po, ang pinaka-safe way ng pagdi-disburse ng pera ay through what? Checks, regular checks, manager's checks, cashier's checks, at lalo na ngayon, transfer of funds to online. Online. Ganun na po. Marami na pong paraan para makapag-safely, makapagbayad ka sa iyong mga kakailanganing pera o kailangan bayaran. Brother, di ba? Napakadali po nun. Pero, walang pinagkaiba itong ginawa ni Sara Duterte sa kanyang Office of the Vice President doon sa nangyari sa flood control scam. Anong nangyari sa flood control scam? Nag-withdraw ng malalaking pera, 100 million, 200 million. Tama, no? correct. Bakit? Kasi po, hindi pwede yung transaksyon nilang illegal na gawin online, na magkaroon ng audit trail na tinatawag, na magkaroon ng dokumento. Paper trail. O paper trail o audit trail ang tawag namin doon, na magkakaroon ng basihan kapag nagkasilipan later on na mayroong makikitang ebidensya laban doon sa mga taong nagkuntsabahan para makapagbulsa ng pera ng gobyerno. No? Walang pinagkaiba po yan sa flood control scam hatian dito sa ginagawa ng OBP. Kaya kailangan nilang mag-encash ng ganung kalalaking pera. Kaya kailangan po na meron silang mga tao na fictitious name na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at yung sila Magellan Panayan at kung ano man chichirya, no? Dahil illegal nga po ang ginagawa nila. Huwag na po tayo magbuluhan. Katarantaduhan na lang po yan, kalokohan na po yan kung hindi naiintindihan ng mga matitinong tao yan. Yung mga senador judges niya, kung hindi nila mga naiintindihan, mga bobot tanga sila. No? Yun po ang totoo dyan. Kaya yung 125 million na wini-withdraw ng cash ng isang tao ng OBP, no? Anomalya po yan. Scam po yan. No? Kahit saan po tayo makarating, kaya kong panindigan yan.